Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na kapag ang kabutihan ay nagbunga ng pagdurusa. Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia at New King James Version. Mga magulang at mga kapatid, ipagpapatuloy lamang po natin ang ating ginagawang serye ng pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Pedro. Kung bibilangin natin, hindi natin na ilalagay yon yung mga numero kung pang-ilan na tayo. Pero kung bibilangin po natin, sangayon sa record po namin, ito na po ang ating ikasyam na aralin sa unang sulat ni Apostol Pedro. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ang ating tatalakayin ay ang chapter 3, verse 13 hanggang 17. Sa mga nakaraang talata na nadaanan natin dito sa sulat ni Apostol Pedro, paulit-ulit na itinuturo ni Pedro kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya, kung talagang tunay tayo mga mananampalataya. Tunay na Kristyano. Tinuruan niya tayo kung paano tayo dapat makitungo sa mga nadaanan natin, no? Mga previous lessons at saka mga verses dito. Paano tayo makitungo sa pamahalaan, sa gobyerno, sa ating, kung ikaw ay may amo, di ba? May boss ka, sa asawa, sa kapwa mananampalataya, at maging sa lahat ng mga tao. So mga kapatid, yung ating pagiging Kristiyano ay dapat nai-apply natin sa mga nabanggit na pakikipag-ugnayan natin sa kapwa po natin. At sa pangunahing bahagi ng ating pinag-aralan nung nakaraan, ito yung nakaraan mga kapatid, sinabi niya yung ganito, paalala ko lang sa inyo, sa unang Pedro 3:10 hanggang 11, pinagsama po natin yung dalawang talata, pero siyempre, pinutol po natin. Kaya sa gitna meron tuldok. So, dalawang talata ito mga kapatid. Hindi na natin sinama yung English. Sikip yung slide. Total, nakaraan naman po ito. Dito sa verse 10 hanggang 11 ay makikita po natin na malinaw ang panawagan ng Diyos na mamuhay tayo sa kabutihan. Di ba? Hindi lamang sa loob ng church, kundi maging sa ating mga tahanan, sa trabaho, sa paaralan, sa komunidad, sa lahat ng pagkakataon. Di ba? Sabi nga, sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. Tuldok. No? Next verse, 11, lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan, hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. So, ang application niyan, mga kapatid, sa ating pakikipagkapwa-tao, sa paligid po natin. Ngayon, paano kung ang kabutihan, mga kapatid? So, tinuturuan tayo gumawa ng kabutihan dyan. No? Paano kung ang kabutihan, mga kapatid, ay gantihan ng kasamaan? Paano yung kabutihan ay hindi ginantihan ng kabutihan din? Paano kung sa halip na purihin ka, ay makutya ka pa, mainsulto ka pa? Sa halip na pasalamatan ka, ay siraan ka pa. Sa halip na igalang ka, usigin ka pa. Hindi ba't ito yung karanasan ng maraming mga lingkod ng Diyos sa kasaysayan? Habang sinusunod nila ang Panginoon, lalo silang inuusig. Nakakaranas sila ng pag-uusig. Habang gumagawa sila ng mabuti, lalo silang kinapupuotan. At marahil may ilan sa atin ngayon na nakaranas na ng ganyan. Ginawa mo naman ang tama. Naging tapat ka. Hindi ka nandaya, hindi ka gumanti, hindi ka nagsinungaling. Subalit ikaw rin ang napahamak sa bandang huli. Physically, dito sa lupa. Dito pumapasok ang ating pag-aaral ngayon. Ang ating tatalakayin ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa, kundi tungkol sa pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti. Magkaiba yung dalawang yun, mga kapatid. May mga taong naghihirap dahil sa sariling kasalanan. Yun, talaga may problema yon. Ngunit may mga taong naghihirap dahil sa maling desisyon. May problema pa rin yun. Pero may mga tao, mga kapatid, na naghihirap dahil nanindigan sila sa katwiran, nanindigan sa pananampalataya, at yun ang tinutukoy natin sa ating aralin ngayon. Tingnan niyo mga kapatid, basahin po muna natin
ang ating mga main verses para magkaroon tayo ng eye view. Ilang talata lang naman to mga kapatid. 13, 14, 15, 16, 17. Basahin po muna natin. At sino ang gagawa na masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa na mabuti? Verse 14. Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran at tungkol sa pag-asang nasa inyo. Verse 16. Ngunit gawin ito ng may kaamuhan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Sa verse 17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung yun ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So yun po mga kapatid ang ating mga pangunahing talata. Kung mapapansin ninyo mga kapatid sa yung buong bahagi ng ating main verses mga kapatid, yung kababasa lang natin, ay umiikot lamang sa isang paksa. Anong paksa yun? Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kapag ang paggawa niya na mabuti ay nagbunga ng pagdurusa? Hindi sinabi ni Pedro, kung maalala ninyo, babalikan naman natin yan, bird's eye view lang to, hindi sinabi ni Pedro na hindi tayo magdurusa. Hindi rin niya sinabing kapag naging mabuti ka, ay magiging madali ang buhay. Sa halip, inihahanda niya yung kanyang mga sinulatan, inihahanda niya yung mga mananampalataya sa reality, sa realidad ng buhay na minsan, at madalas pa nga, kaysa sa minsan, yung paggawa ng tama ay may kaakibat na pagdurusa. Gumawa ka ng tama, magdurusa ka pa, ngunit ipinakita rin niya kung paano dapat tumugon ang isang Kristiyano. Ating pag-aralan mga kapatid, yung mga katotohanan yan. Number 1 mga kapatid, sa ating mga binasa, huwag manghina kapag ang paggawa na mabuti ay nagbunga ng pagdurusa. No? Tingnan niyo. Sa unang Pedro 3:13 hanggang 14a. Alam niyo pag may nakakita kang ganyan, 14a, 14b, ibig sabihin, 14a, yun yung unang parirala ng talatang yun. Di ba? Minsan, mapapansin nyo yan, mga nakasulat ng ganun. Parang dinidivide-divide yung talata sa pagpapaliwanag. So, sa unang Pedro 3:13 hanggang sa unang parirala ng kasunod na talata sa verse 14. Basahin po muna natin mga kapatid. Basahin natin muli, nabasa natin to, di ba? At sabi doon, sino ang gagawa na masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa na mabuti? So sa unang basa ay parang sinasabi ni Pedro na walang pwedeng manakit sa inyo kapag gumagawa kayo na mabuti. Di ba? Parang kaya nang dating. At totoo naman, at sino gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? Pero alam natin, hindi yun ang ibig niya sabihin. Na talagang totally, pag gumawa ka ng mabuti, wala kang gagawa sa iyo na masama. Dahil nabasa na natin yung kabuuan, di ba? Dahil sa mismong susunod na talata ay sinabi niya, ito sabi, no? Pagkatapos niya sabihin yan, sa next verse, subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran. Meron pala di ba? Samantala ko babalikan natin, parang lumalabas yan, 13. Di ba? 13 parang sino? Ibig sabihin, walang gagawa sa inyo na masama. Kung kayo masigasig sa paggawa na mabuti, pero meron siya pasubali. Oh. Subalit magdusa man kayo. Ibig sabihin, dumating man yung pagkakataon na yan, mga kapatid. No? Ibig sabihin, alam ni Pedro na maaaring mangyari yan. Di ba? At nangyayari talaga yan. Talagang dito, mga kapatid, nakita natin, no? Na sa verse 13, sinabi nga kanina, sino gagawa na masama sa inyo kung kayo masigasig? Di ba? Sabi na, di ba? Yan sabi sa verse 13 kanina. Ngayon, dito naman, subalit magdusa man kayo. Ibig sabihin, alam niya, possible.
May malaking posibilidad na kahit gumawa tayo ng mabuti, gawan tayo ng masama. Yung isang pangkalahatang prinsipyo nito, yung general principle na dapat makakita natin dito, ay karaniwan, yung taong gumagawa ng mabuti, talaga naman nakakakuha ng magandang reputasyon di ba? Pag gumagawa ka ng mabuti, hanga ka ng tao, gagalang ka, kapag ikaw ay masipag, maasahan, mapagumbaba, karamihan sa mga tao ay igagalang ka. Ngunit, tingnan nyo, siguro na-experience nyo, hindi lahat. May mga taong nagagalit. Nagagalit sa liwanag. May mga taong ayaw sa katwiran. May mga taong naiirita kapag may taong namumuhay na matuwid. Kapag mabuting pamumuhay, parang hindi natin alam. Naiinggit marahil. Historically, kung titingnan ninyo mga kapatid, ganyan yung nangyari kay di ba? Kay Abel. Si Abel at si Cain, di ba? Ano ba kasalanan ni Abel? Bakit siya pinatay? Wala. Wala nun siya kasalanan kay Cain nainggit lang, di ba? Si Cain sa kanya. Dahil matuwid yung kanyang gawa. So, ganito rin yung nangyari sa mga propeta sa Biblia. Ganyan din nangyari sa ating Panginoon sa Kristo. Ano ba kasalanan nila? Para parusahan sila, patahin, pagbabatuin. Ganyan mga kapatid, di ba? Ganito rin nangyayari sa mga apostol. Sa kasaysayan, wala naman silang nilalabag na batas. Wala naman silang inaargabyado mga tao. Hindi sila gumagawa ng masama. Pero marami sa kanila ang namatay sa pag-uusig na dahil sa pananampalataya. Maging mga Kristiyano hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya sinabi nga ni Pedro, at sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? So isang yan mga kapatid. Isang general pangkalahatan yan, ganyan. No? Pero hindi lahat. May mga taong napupot talaga sa liwanag, ayaw ng katwiran. Kaya pagdating sa 14, ganyan ang sinabi niya. So yun po mga kapatid. Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran. Ano sabi ni Apostol Pedro? Sa kabila nung, yung title nga ng lesson natin, di ba? Kapag ang kabutihan ay nagbunga ng pagdurusa. Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. Isipin nga ninyo, nagdusa ka na, mapalad ka pa. Pero napakagandang salita yan. Pag sinabing mapapalad, blessed ka. No? Isang blessing pala yun. Dahil sa paggawa na mabuti, ikaw ay nausig. Ikaw ay nagdusa. Pagpapala yun. Dahil sabi, mapapalad kayo. Di ba? Paano naging mapalad? Inusig ka na. Alam nyo, iba kasi yung pamantayan ng Diyos. Kaysa sa pamantayan ng tao. Sa tao, pag physically naapi ka, dahil sa paggawa mo na mabuti, naapi ka. Sa tao talagang hindi kayo mapalad. Pero sa Biblia, mga kapatid, kung dahil sa naninindigan ka na makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at nausig ka pa, nagawang ka pa ng masama, nagdusa ka pa, ang sabi rito, mapapalad. So, yun po mga kapatid. Hindi ka talunan. Hindi ka sawing palad. Kung naghihirap ka dahil sa katwiran, mapalad ka kapatid. Yun talaga yun. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon sa Kristo sa Sermon on the Mount na mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ganun talaga yung mga kapatid. So, hindi bago yung aral ni Pedro. No? Ito'y binatay lang niya sa aral ng ating Panginoon sa Kristo. Mahalagang maunawaan natin ito mga kapatid. Hindi lahat ng pagdurusa ay pagpapala. Ngunit ang pagdurusang bunga ng katapatan sa Diyos ay may pagpapala. Di ba? Kung ikaw ay nakulong, nagdusa ka dahil nagnakaw ka, gumawa ka ng krimen, hindi pagpapala yun, pinarusahan ka. Kung ako naman ay naghihirap dahil tinatamad lang ako, kaya ka naghihirap, katamaran. Hindi pagpapala yan. Kaya ka nagigipit dahil tamad ka. Hindi pagpapala yan. Pero, mga kapatid, kung ako man, halimbawa, ay inuusig dahil tumanggi ako magsinungaling. May mga ganun, di ba? Tumanggi ka sa masamang gawain, naausig ka tuloy.
tumanggi ka tumanggap ng suhol. Halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho sa pamahalaan, halimbawa, sinusuhol ka, ayaw mong gagalit sa iyo, ano? No? Itutuloy mo yung implementasyon ng batas. Eh, di ka masuhulan. Natural, gagalit sa iyo yung kausap mo. Dahil tumanggi kang ikompromiso, yung iyong pananampalataya, ikompromiso para bagang isa lang sa kamalian ang iyong pananampalataya. Yun ang pagdurusang sinasabi rito ni Pedro. At yun ang may mga pagpapala mula sa Diyos. Kapag nanindigan ka sa katotohanan at sa kabila no, nagagalit sa iyong kapwa mo, perigdusa ka, mapalad ka kapatid. Napakahalaga mga kapatid ng paalalang ito sa ating panahon sapagkat unti-unting dumarating ang sitwasyon, no? Kung saan ang paninindigan sa katotohanan ay nagiging dahilan na ng parang hindi na uso yan eh, no? Nagiging dahilan yun para malibak ka, para tanggihan ka, para mausig ka. Na out of place ka eh, naninindigan ka sa katotohanan eh. Kung darating ang panahon mga kapatid na kailangan nating pumili sa pamamagitan o sa pagitan ng ginhawa at katapatan kay Kristo. Ano gusto mo? Guminhawa ka o maging tapat ka kay Kristo? Maghihirap ka. Anong pipiliin natin? Ito ang tanong na inilagay ni Pedro sa harapan ng bawat mananampalataya. Hindi niya ipinangakong mawawala ang pagdurusa. Ngunit ipinangako niya na ang Diyos ay nakikita ang ating katapatan at tinawag niya tayong mapapalad. So yun po mga kapatid. Yun yung ating unang bahagi. Pasok tayo sa ikalawang bahagi. Ikalawang bahagi magsisimula dyan sa susunod na parirala. Kaya sabi dyan, 14b hanggang 15a. Huwag mong hayaang ang takot ang maghari sa iyong puso. Si Kristo dapat maghari. Yan ang punto dito ngayon. Huwag mong hayaan ang takot na maghari. Matapos sabihin ni Apostol Pedro na mapapalad kayo, di ba? Ganina. Agad naman niyang sinabi ngayon dito kung anong dapat na maging tugon natin. Tingnan nyo sa verse 14 kanina, no? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. Yan po kanina. Sumunod, huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. So nakita nyo mga kapatid, no? Na huwag daw tayo matakot sa kanilang pananakot at mabahala. Yun ang dapat na maging reaksyon natin. Napakaganda yan na magkakasunod-sunod na mga salitang ito. Mapapansin niyo, hindi agad sinabi ni Pedro kung anong dapat natin gawin. Una muna niya sinabi kung ano ang hindi natin dapat gawin. Huwag kayong matakot. Yan ang hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay nagdusa ng dahil sa katwiran. Mapalad ka, kaya huwag ka matakot. So, yan din natin dapat gawin. No? Pagkatapos yan, sabi, huwag daw mabahala. At saka lamang niya sinabi yung positive. Ano yung positive? Sumunod na talata, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Napakahalaga niya ng salitang ng kundi. Ibig sabihin, eto, ipinakikita na may ipinalit si Pedro. Hindi sapat na alisin lamang niya ang takot, kundi itong takot na ito, kailangan mapalitan niya ng isang bagay na higit na dakila. Hindi maaaring manatiling walang laman ang puso natin. Okay, hindi ako natakot, so what? Huwag kang matakot at yan, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin. Ano nga ibig sabihin yan? No? Kung alisin mo ang takot, ngunit wala ka namang ipapalit dyan sa takot, babalik ka lang muli sa takot, matatakot ka muli. So, halimbawa natatakot tayo, tanggalin natin ang takot, huwag tayo matakot, huwag tayo mabahala. Gawin natin yung sinasabi niya. No? Parang sinabi ni Pedro dito, wag mong hayaang ang takot ang mamuno sa puso mo. Sa halip si Kristo mismo ang dapat mamuno. Yan yung ibig sabihin niyan, mga kapatid. Na kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo. May gagawin tayo, di ba? May gagawin tayo. Pakabanalin daw natin si Kristo. Yan ang sentro na mensahe rito, mga kapatid.
Na kung babalikan natin yung verse 14 kanina, sabi nga rito, no, na huwag kayong matakot sa kanilang pananakot. O, bakit kaya sinabi ni Pedro yan? Dahil alam niya na ang pinakamabisang sandata ng mga laban sa mga uusig ay hindi espada. Inuusig ka, huwag mong gagantihan, hindi yan mabisa. Hindi kulungan, hindi parusa. Di ba? Kailangan gawin natin yung sinasabi nito. Kapag natakot ang isang tao, madali na siya mapapasunod eh. Di ba? Pag ikaw ay nagpadala sa takot, susunod ka, takot ka eh. Madali na siya mapasunod. Kapag natakot ang isang tao, madali na siyang ma-compromise. Madali na niyang maipagpalit yung kanyang pananampalataya, tatakot na siya eh. Kapag natakot ang isang tao, maaari niyang talikuran ng katotohanan. Takot kasi eh. Kaya huwag tayo matakot mga kapatid. Ganyan ang nangyari sa mga maraming tao sa kasaysayan. May ilan na itinanggi ang kanilang pananampalataya dahil pinagbandaan sila. May ilan na tumigil sa pangangaral dahil natakot sila. May ilan na tumigil sa pagsamba, sa pagpunta sa mga pagdalo sa mga pagtitipon dahil meron na nakot sa kanila. Hanggang ngayon mga kapatid, ganito pa rin ang ginagawa ng daigdig sa mga mananampalataya. Hindi man tayo pinagbabantaan ng kamatayan, maaari namang gamitin yung ibang paraan, no? Maaring takutin ka na mawalan ka ng trabaho. May threat eh. May threat na mawawalan ka ng trabaho pag hindi mo sinunod. Maaring takutin ka na mawalan ng negosyo, maaring takutin ka ng panlalait. Out of place ka sa lipunan nyo, maaring takutin ka ng pagtanggi ng iyong mga kaibigan. So nakita nyo mga kapatid, no? Maaring takutin ka ng sarili mo pamilya rin. Kung hindi mananampalataya ang pamilya mo, ngunit ang prinsipyo ay pareho. Takot ang ginagamit ng sanlibutan upang patahimikin ang mga lingkod ng Diyos. Kaya huwag tayo matakot. Pero sabi ni Apostol Pedro nga, huwag tayo matakot. Hindi naman ibig sabihin yan, mga kapatid. Huwag ka matakot, papalitan mo ng yung hindi ka matatakot, kaya maggugulpihan na lang kayo. No, hindi physical, mga kapatid, yung panlaban natin eh. Di ba? Huwag daw tayo matakot, mabahala. Pag nababahala tayo, mga kapatid, kakambal ng takot yan eh. Ang sabi sa atin, paano tayo kikilos pag tinatakot ka? Pag tinatakot ka, huwag mong sisigawan, huwag mong awahin. Kundi sa inyong puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Yan, tumarahil ang pinakamahalagang pangungusap dito. Sa halip na matakot, sa halip na mabahala, pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. O palawakin natin mga kapatid. Ano ba ibig sabihin yan? No? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin nito na gagawin nating banal si Kristo. Dahil banal naman talaga ang Panginoon sa Kristo eh. Banal siya noon pa man. Hindi madadagdagan ang kabanalan ni Kristo sa pamamagitan natin. Ano ang ibig sabihin na pakabanalin? Ibig sabihin niyan mga kapatid ay kilalanin natin. Igalang at ituring natin siya bilang lubos na banal. Tanggapin natin yun, yakapin natin ang kabanalan ni Kristo at kataas-taasang Panginoon siya. Gawin natin siyang kataas-taasang Panginoon sa ating puso. Ibig sabihin mga kapatid, siya yung pinakamataas na authority. Ituturing, paniniwalaan natin na siya ang pinakamataas na autoridad. Siya ang may huling salita, siya ang dapat sundin, higit sa sino man tao. Ibig sabihin yan, inyong pakabanalin. Sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Siya yung Panginoon sa puso ko. No? Hindi naman siya magiging Panginoon dahil sa iyo. Hindi naman siya magiging banal dahil sa iyo. Talaga naman banal. Kundi yan, sa sarili natin, talagang ituturing natin siya. Siya yung Panginoon sa puso natin. Siya yung ating ginagalang. Imbis na matakot tayo, uunahin natin si Kristo. Diba? Kapag sinabi ng mundo, ikahiya mo ang iyong pananampalataya, ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Ang sino mang magtatapat sa akin, o kanino tayo susunod mga kapatid? Kay Kristo. So mga kapatid, ito ang ugat ng katatagan ng isang Kristiyano. Kaya matapang ang Kristiyano, hindi dahil matapang siya, siga siya.
Di ba? Kundi hindi dahil makapal ang mukha niya, di ba? Kundi wala siyang takot dahil may mas mataas siyang paggalang kay Kristo. Kaya sa takot, hindi siya natatakot sa mga pagbabanta. So yun po mga kapatid. Ang laban natin ay hindi pisikal. Nagsisimula sa puso, di ba? Kundi sa inyong puso, pakabanalin ninyo si Kristo. So nagsisimula sa puso ang paglaban natin. No? Hindi naman sinabi ni Pedro na, o sige, sagutin yan. O sa inyong bibig, sa inyong kamay, sa inyong mga paa. Kundi sabi niya, sa inyong mga puso. Diyan nagsisimula ang laban. Sapagkat ang tunay na labanan, nagsisimula sa puso bago tayo manindigan. Sa harapan ng mga tao, kailangan muna nating manindigan sa ating puso kay Kristo. Hindi pagtibayin natin ang ating pananampalataya. I-renew natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kapag ang puso ay puno ng takot, pag takot at takot tayo, madali tayong matitinag. Kaya mga kapatid, madaling manahimik, madaling umatras. Ngunit kapag ang puso natin ay ganap tayong sumuko kay Kristo. Kahit nanginginig ang ating katawan. Minsan, di mo talaga maalis yan, nervous ka. Pero mananatiling matatag ang ating pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ang panlabas na katapangan ay nagsisimula sa panloob. Panloob na pagsamba sa Diyos. Kapag si Kristo ang tunay na hari ng ating puso, hindi madaling maaagaw na mundo ang ating katapatan. So yun po mga kapatid. So ano ba talaga naghahari sa ating puso? So isipin natin yan. Isipin natin mga kapatid, yung bagay na yan, kapag si Kristo ang hari natin puso, maaari tayong magdusa. Ngunit hindi tayo matitinag. Maaari tayong kutsain, ngunit hindi tayo tatalikod. Di po ba? So, yun po mga kapatid. So, yung susunod, yun po yung ikalawang bahagi natin. At ang ikatlong bahagi natin, yung susunod na bahagi sa ating aralin ay ang pagpapatuloy ng talatang ito. Ang punto natin ngayon dito mga kapatid, ang Kristiyano ay dapat laging handa na magpatotoo kay Kristo. Diba? Sabi diyan kanina, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Ganun natin tutugunin ha. Kapag meron na nanakot sa atin, merong umuusig sa atin, kapag ang ating ginagawang kabutihan ay napapalitan ng pagdurusa, ganyan ang gagawin natin. Yan yung huli natin, di ba? Ngayon naman, sumunod dito mga kapatid, pagkatapos yan sinabi ni Pedro, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo. Dapat ganyan ang kalagayan natin. Laging maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi. No? So tingnan ninyo mga kapatid, no? Sa verse 15 yan. Kung tutuloy natin ang talata, so dapat maging ready raw tayo. Kung tutuloy natin ang talata, ngunit, sabi rito, gawin ito na may kaamuhan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. O kung ating mapapansin, hindi lamang sinabi ni Pedro na sumagot kayo. Sagutin niya. Hindi naman ganun lang, di ba? May apat siyang itinuturo rito. Kung kailan tayo sasagot, ano ang isasagot natin, paano tayo sasagot, anong uri ng pamumuhay dapat na sumuporta sa ating sagot. Lumalabas nga yung pamumuhay natin, yun ang ebidensya ng sagot natin. Yun ang supporting verse ng sagot natin, yung pamumuhay natin. No? Napakaganda ng pagkakasunod-sunod mga kapatid ng kanyang kaisipan dito. Sabi nga rito mga kapatid, no? Sa babalikan natin ng 15, lagi kayong maging handa. So hindi minsan lang, di ba? Kundi lagi. Always be ready. Parang Boy Scout. Diba? Laging handa. Laging handa saan? Laging handa na ipagtanggol. Magtanggol. Pag sinabing ipagtanggol, mga kapatid, yung salitang ito, madalas sa pagtuunan ng pansin, ipagtanggol. Yung salitang ipagtanggol, mga kapatid,
Hindi naman nangangahulugan na makikipag-away ka. Hindi ito pagtataas ng boses, hindi ito pakipagtalo, di debate yan. Hindi ito panalo o mananalo ka sa debate. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ay magbigay tayo ng malinaw na pagpapaliwanag. Ipaliwanag kung bakit tayo nananampalataya. Ipaliwanag kung bakit tayo may pag-asa. Ipaliwanag kung bakit hindi tayo sumusuko. Mapapansin natin ang konteksto, hindi sinabi ng Apostol Pedro, humanap kayo ng makakadebate. Hindi niya sinabing ganon. Ang konteksto ay pag-uusig. Habang inuusig ang mga Kristiyano, may mga taong nagtatanong, bakit hindi pa rin kayo sumusuko? Bakit hindi pa rin kayo tumatanggi kay Kristo? Bakit handa kayo magdusa ng dahil kay Kristo? At doon sinabi ni Pedro, abay, ipaliwanag ninyo, ipagtanggol ninyo. Napakahalagang maunawaan natin ito. Hindi tayo tinawag upang maging palaway. Eh, iba akala yung talatang yan. Sige, pwede pala tayo makipag-away, makipag-debate. Ano yun, hindi naman masama yung debate. Pero hindi yun ang tinutukoy nito. Give a defense. Depensahan mo yung pananampalataya mo. Hindi naman makipag-away ka. Ngayon, kung mauwi ka sa debate, eh, mamili kayo ng klase ng debate. May mga debate tayo napapanood, nagsisigawan lang eh. Away talaga eh. Hindi po ganoon mga kapatid. Iyan yung pagpapaliwanag. Napakalagang maunawa na ito. Hindi tayo tinawag para maging palaway. Tinawag tayo upang maging mga saksi. Malaki ang pagkakaiba. Saksi at saka yung debatista ka. Ang layunin natin mga kapatid ay hindi yung mapahiya yung kausap. Hindi ba kung minsan talagang on purpose lang, mapahiya yung kausap. Hindi ganon. Ang layunin natin ay maipahayag natin, maipaliwanag natin yung katotohanan dun sa kausap natin. So, naipagtanggol daw, di ba? Kanino? Ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran. Yan pala mga kapatid. Napakahalaga ng bahaging ito. Hindi sinabi ni Pedro na sa piling tao lamang yung pipiliin natin. Kundi sinabi niya, mga kapatid, no, hindi lang para sa mga edukado, hindi lang kundi sa bawat tao, ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran. Yun po ang punto ni Apostol Pedro. Bawat tao. Ibig sabihin, sino man na magtanong, bata, matanda, mayaman, mahirap, kaibigan, di ba? Katrabaho, kamag-anak, sino man, handa tayo magbigay ng sagot. Ngunit mapapansin natin yung isang mahalagang detalye rito, yung humihingi sa inyo. Hindi niya sinabing pilitin natin ang lahat na makinig. Di ba? Kundi yung mga humingi sa inyo ng katwiran. So, ang larawan dito mga kapatid, may taong lumapit. Parang ganon, may taong lumapit, nagtanong, bakit? Ano ang reason mo? Hindi yung pinipilit mo siya makinig sa iyo. Dahil ang kausap dito, ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran. Nagtatanong, di ba? Sa madaling salita. So yun po mga kapatid. No? Dahil may nakita silang, bakit silang tatanong? Kasi may nakita sa iyo eh. Ano nakita nila? Yung kakaiba yung buhay mo eh. Bakit ganyan ka manindigan? Bakit ganyan ang lifestyle mo? Tinatanong ka tuloy. Yan mga kapatid. Diyan natin makikita yung mahalagang prinsipyo. Kasi bago magtanong yung tao sa atin, may nakita kasi sa atin. Kailangan muna niya makita yung pagkakaiba ng buhay natin. Yun ang nakita nila eh. May kaugnayan to sa nakita nila sa buhay natin. Kaya sila nagtatanong. No? Kasi sumunod na parirala, sabi rito, na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yung pala yun mga kapatid. Ano ba meron ka? Ano bang pag-asa meron ka? Bakit ganyan ang pamumuhay mo? Bakit may pagkakaiba ang buhay mo? So ito yung pinakabuod ng ating patotoo mga kapatid. Yung tungkol sa pag-asang nasa inyo, ano ba yung dapat nating ipaliwanag? Hindi yung ating opinion, hindi yung ating politika, kundi ang ating karanasan bilang merong pag-asa na nasa atin.
O anong pag-asa yun, mga kapatid? Ang pag-asang ibinibigay ni Kristo, yun yung pag-asa na sa atin eh. Bakit ka ba nanampalataya at naninindigan dyan? Dahil ang pag-asa mo, nandyan yung kapatawaran ng kasalanan dahil nananampalataya ka. Yung pag-asa na may buhay na walang hanggan tayo, di ba? Ano ba pag-asa mo kay Kristo? Kailan nag-aaral tayo sa salita ng Diyos para malinaw yung pag-asa natin. Baka yung pag-asa natin kay Kristo, yayaman tayo, hindi ganon. Ang pag-asa natin kay Kristo, para maligtas ang ating mga kaluluwa. Pag-asang kahit magdusa tayo ngayon, mga kapatid. Meron tayong pag-asa na inihahanda tayo sa kaluwalhatian ng Diyos, ang pag-asang hindi makukuha ng sanlibutan. Tandaan ninyo, yung pag-asa nyo, mga kapatid. Ano ba ang pag-asa nyo? Biblically, marami na tayong lesson na naituro rito galing sa Biblia. Ang pag-asa, ang tunay na pag-asa natin, ay hindi lamang sa buhay nito, kundi higit sa lahat sa buhay na darating. Bakit ka nanampalataya kay Kristo? Sabagat naintindihan mo na mapapahama ka kapag hindi. Mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Kailangan mapatawad ka. Kailangan mahugasan ang kasalanan mo. Kailangan maligtas ang kaluluwa mo. Kaya ka nanampalataya kay Kristo. Yan ang ating dakilang pag-asa kay Kristo. So yun po mga kapatid, di ba? Tungkol sa ating pag-asa. So dapat yan, pag may humihingi sa atin ng katwiran tungkol dyan, dapat lagi tayo maging handa na ipagtanggol yan. Sa sumunod na talata sa unang parirala nito, no? Ngunit gawin ito na may kaamuhan. So dapat may kaamuhan at paggalang. Pag tayo nagpapaliwanag, huwag ka masyadong marahas. Huwag ka marahas. Ipaliwanag yan na may kaamuhan at paggalang. So balance yan mga kapatid. Pag sinabing kaamuhan hindi ito kahinaan. Ito yung lakas na kontrolado tayo ng Diyos. May kakayahan kang gumanti pero hindi mo piniling gumanti. Kasi maamo ka eh. May kakayahan kang mang-insulto dahil magaling kang magsalita. Pero hindi mo piniling mang-insulto kundi naging mahinahon ka. May kakayahan ka manalo sa debate pero pinili mong igalang yung kausap. Kasunod niyan, sinabi, di ba, paggalang. Napakahalaga ng paggalang. No? Ibig sabihin, respetuhin natin yung ating kausap. Huwag kayo maniwala doon sa may napanood ako na yung respeto raw, mga kapatid. Pwedeng, ibig sabihin, ang binibigay lang yan sa mga respeto. Hindi, mga kapatid. Lahat ng tao dapat respetuhin natin. Igalang natin. So, yun po mga kapatid. Ano ba sabi rito? Tuloy natin sa susunod na panarala. Ingatan ninyong malinis ang budi. Ano ibig sabihin yan? Yan daw dapat natin gawin. Ngunit gawin ito na may kaamuhan at paggalang. Ingatan ninyo malinis ang budi. Ano ibig sabihin? Tungkol yan sa pamumuhay natin. Hindi natatapos sa bibig. Yung ating pagbibigay ng patotoo at pagpapaliwanag. Dapat sinusuportahan ito ng ating pamumuhay. Ano ibig sabihin ng malinis ang budi? Ibig sabihin yan, wala tayong kinukubling kasalanan na sumisira sa ating pagkatao. Namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagat kung maganda ang ating sinasabi, pero baligtad naman yung nakikita sa buhay natin, walang bigat yun, walang dating yung salita natin. Di ba ganon? Wala tayong kredibilidad. Nagsishare ka ng gospel, yung buhay mo, pariwara. Dahil hindi ka sumusunod sa pamumuhay Kristiyano. Paano ka paniniwalaan yan, mga kapatid? Ang pinakamalakas na argumento natin bilang mga Kristiyano ay hindi lamang yung pagpapaliwanag natin, kundi yung buhay natin, mga kapatid. Yan ang pinakamalakas na argumento natin. Kapag nakita ng tao yung ating katapatan, yung ating kababaang loob, ang ating kabanalan, ang ating pag-ibig, ang ating mga ginagawang mabubuti, mas madaling paniwalaan ang ating pangangaral. Di ba? Bakit ka makangaral? Gulugulungan ng buhay mo. So, ayusin natin ang buhay natin.
So, ingatan ninyo malinis ang budi. Yan ibig sabihin niya, malinis ang budi mo. No? Bakit? Ito nga sabi nga, upang kapag kayo ay inalipusta, no, pag ininsulto tayo, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapaya. Hindi mapapaya sila. No, hindi tayo maiipit, di ba? Bakit? Wala sila may butas sa atin eh. Maring butasan tayo. Ayan, hindi natin kapaniniwala yan. May mga ganun eh. Butas na para sa kanila yun eh. At least okay lang yun. Yan eh. Hindi naman katoliko yan. Ganon, nakadinig na kayo ng ganon? Ako madalas makadinig ng ganon. Nauusig ka dahil hindi ka katoliko. Nakita niyo mga kapatid. Hindi tayo namimintas ng reliyon. Pero nadidinig natin yan eh. Huwag kayong pumunta dyan. Hindi naman katoliko yan. Ganun yan mga kapatid. Wala ka nang ginagawa masama. So yun pa mga kapatid. Sa madaling salita mga kapatid, itinuturo ni Pedro ng isang Kristiyano hindi lamang dapat marunong magsalita tungkol kay Kristo, dapat siyang mamuhay para kay Kristo. Ang ating bibig at ang ating buhay dapat magkaisa yan, di ba? Hindi iba yung bibig mo, iba yung buhay mo. Sapagkat kapag yung ating pamumuhay ay nagpapatunay ng ating mga ipinapaliwanag, yung ating patutuo ay nagiging mas mabisa. Mas nagiging paniwala yung mga sinasabi natin. Di po ba ganun yun? Tawag nga ron, di ba? Inuulit ko. Kredibilidad. So yun po mga kapatid. At sa ating huling talata, dito po mga kapatid sa yung huling talata natin, verse 17, di ba? Mas mabuting magdusa dahil sa paggawa na mabuti kaysa magdusa dahil sa paggawa na masama. Sabi nga rito mga kapatid, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa na mabuti kung yun ang kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So, nandito na tayo sa ating huling talata mga kapatid. Kung mapapansin ninyo dito sa verse 17, ay hindi lamang dagdag na kaisipan ito mga kapatid, kundi ito yung pangwakas. Parang conclusion ito. Meron nga kasi nakalagay nga sapagkat di ba? Ibig sabihin, ito yung conclusion ni Apostol Pedro sa mga nauna niyang sinabi. No? Malinaw mga kapatid, yung sinasabi ni Pedro nito, hindi niya iniambing ang pagdurusa laban sa hindi pagdurusa. Ang kanyang paghahambing, yung dalawang uri ng pagdurusa. Ano yung dalawang uri? Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So yun po mga kapatid, yung pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti, nagdusa ka dahil bunga ng iyong kasalanan bunga ng iyong katamaran, kaya nagdurusa ka maling desisyon, sumusuway ka kasi sa Diyos Hindi yun. Kundi mga kapatid, meron din pagdurusa, bunga ng katapatan kay Kristo. So hindi pareho yung hindi pareho yung pagdurusa yan. Parehong pagdurusa pero magkaiba ang dahilan, di ba? So yun po mga kapatid, na yung pinakamalinaw na halimbawa yan, sabi na natin kanina, hindi ka mapalad, hindi magandang pagdurusa yan. Dahil nagnakaw ka, gumawa ka ng krimen, lumubag ka sa batas, hindi ganon. Pero yung magandang pagdurusa sa kabila ng iyong paninindigan sa pananampalataya, sa kabila ng iyong nais mamuhay na may kabanalan, nauusig ka pa. Ganun talaga ang sanlibutan Ayaw nila yung nagbabago ka Ayaw nila yung napapabuti ang buhay mo Ganun talaga mga kapatid. Tapos ang isang mahalaga pang punto rito mga kapatid, kung yun ay kalooban ng Diyos. Ito yung pinaka mahalagang bahagi rito mga kapatid. Ito yung bahagi na madalas na hindi napapansin. Mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti at dinagdag ni Pedro kung yun ang kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Hindi natin hinahanap ang pagdurusa. Hindi tayo gumagawa ng para usigin tayo. Hindi tayo naghahanap ng gulo para masabing tayo tapat. Hindi yun ang diwa ng talata. Ang ibig sabihin nito, kung sa pagsunod natin sa Diyos, pinahintulutan niyang maranasan natin yung pagdurusa, tanggapin natin yun na may pagtitiwala. Mapalad nga tayo, di ba? Ito yung nakita natin sa maraming lingkod ng Diyos. Wala pa ng Old Testament, hindi nila hinanap ang pag-uusig. Pero dumating ito sa kanila.
Pero hindi sila umatras. Hindi nila pinagpalit ang katotohanan kapalit ng kaginawaan. Ang tunay na tagumpay natin sa harap ng Diyos, mga kapatid, ay hindi katulad ng sukatan ng tagumpay ng sanlibutan. Iniisip natin na matagumpay ang isang Kristiyano kapag wala siyang problema. Hindi po totoo yan. Kapag maayos ang buhay niya, matagumpay siya. Kapag walang tumututol sa kanya, matagumpay siya. Hindi yan ang sukatan ng tagumpay. Dito nakita natin, mga kapatid, ang sukatan sa bagong tipan ng tagumpay sa harap ng Diyos ay ang katapatan natin. Maaaring mawalan tayo ng trabaho. Maghihirap ka. Ang isang Kristiyano, kung nananatili siyang tapat, tagumpay yun. Maaaring kutsain ka ng pamilya mo, mahal mo sa buhay dahil sa pananampalataya, pero hindi mo ikinahiya si Kristo. Tagumpay yun. Maaaring mawalan siya ng maraming bagay. Iwanan ka ng kung sino-sino. Pero hindi mo ipinagbili ang iyong pananampalataya. Nanindigan ka sa pananampalataya. Tagumpay yun, mga kapatid, sa paningin ng Diyos. Hindi sinusukat ng Diyos ang tagumpay sa dami ng ating naipon. Sinusukat niya ito sa ating katapatan. At yun ang naisitanim ni Apostol Pedro sa puso ng bawat isa sa atin. So yun po, mga kapatid, ang ating aralin ngayon kapag ang kabutihan ay nagbunga ng pagdurusa. So maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Manindigan po tayo sa ating pananampalataya. Tayo po'y muling manalangin.